Magandang araw. Ako nga po pala si Tito Ike. Sa dami ng kwento ng kababalaghan na pinapadala ninyo sa akin, ito ang isa sa pinakanakakapangilabot. Isang tindera sa palengke ang hindi inaasahang masangkot sa isang madilim na lihim. Masarap ang karne, oo, pero hindi niya alam kung ano ang pinagkukuhanan nito. At mas lalong hindi niya alam kung sino talaga ang mga bumibili. Heto na ang kwento ni Marlene, isang tindera ng karneng tao. Pakinggan mo ng mabuti, baka pati ikaw nakakain na rin ng hindi mo alam. Kwento nga pala ito ni Marlene. Magandang gabi, Tito Ike. Ako nga po pala si Marlene. Tubong Camarines Sur po ako, pero matagal akong nanirahan sa Sorsogon. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko nalagpasan. Pero alam ko, hindi na ako kailanman magiging katulad ng dati. Nagsimula po akong magtinda ng karne matapos mamatay ang asawa ko sa aksidente. Naiwan akong mag-isa na bumubuhay sa anak ng kapatid ko, si Helo, 7 taong gulang noon. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Hanggang sa inalok ako ng isang kasamahan sa palengke. "Try mo sa karne, Marlene, mabilis ang benta diyan," sabi niya. Wala akong alam pero sinubukan ko. May lumapit sa akin isang araw sa may daan. Si Kuya Benji ang pangalan niya, matangkad, maputla, parang kulang sa tulog. "May karne ako mura. Ayaw mo bang subukan?" Tanong niya. Siyempre, Tito Ike, sa hirap ng buhay. Pumayag ako. Nung una, Tito Ike, akala ko baka baboy. Yun na patay na baka o kulang sa permit. Pero sobrang fresh. Mapula, malambot. Kaya nilako ko agad sa palengke. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mga suki ko. "Miss, ang sarap ng karne mo. May iba ka pa ba?" Ikinagulat ko, Tito Ike, kasi hindi ako marunong pumili talaga. Pero sobrang bilis na ubos. Lumago ang benta ko. Araw-araw may delivery si Kuya Benji. Laging madaling araw, hindi ko siya gaano nakakausap. Isang araw, napansin kong parang hindi baboy ang karne. May itsura na parang braso? Sinabi ko kay Benji. Ang sagot lang niya, "Huwag ka na masyadong mausisa, Marlene. Kung ayaw mo na, ibigay mo sa iba." Pero Tito Ike, ang kinita ko noon, triple. Nakabili ako ng bagong ref, nakabayad ng utang. Kaya napilitan akong manahimik. Pero may isang gabi, nasira ang alarm ko. Nagising ako bandang 2:00 ng madaling araw. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko ang delivery van ni Benji. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero sumunod ako. Nakakita ako ng van sa may gilid ng ilog. Tahimik ang paligid, nakabukas ang likod ng sasakyan. At Tito Ike, hindi karne ng baboy ang nandoon. Katawan ng tao, hubot-hubad, may tahi pa sa tiyan. Sumuka ako, nanginginig. Bumalik ako sa bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kinabukasan, nagpunta pa rin ako sa palengke, pero iba na ang pakiramdam ko. Tuwing makikita ko ang karne, parang may tinig akong naririnig sa isip ko. Hindi ka na makakatakas. Mas marami na ang bumibili. Pero napansin ko, kakaiba sila. May isang matandang babae laging nakaitim. May bata na parang hindi marunong kumurap. May isang lalaking suki ko tuwing ngumunguya siya ng karne. Tumutulo ang laway niya na parang hayop. Isang araw binulungan ako ng matandang babae. "Masarap ang karne mo. Huwag kang huminto. Marami pa kaming nagugutom." Sino yung kami? Kinilabutan ako. Hindi ko na kinaya, Tito Ike. Sumunod ako sa van. Bandang bundok ng Bulusan sila nagtutungo. May lumang bodega. Tahimik. Sumilip ako. At doon ko nakita. Mga katawan. Nakadikit sa pader. Nakabitin. May mga marka. Parang ritual. Parang kinukuha hindi lang ang laman, pati kaluluwa. Paglingon ko, may mga mata sa dilim. Mapula. Matalim. Aswang. Hinuli nila ako. Pero hindi ako pinatay. Pinaupo ako sa harap ng matandang babae. "Marlene," sabi niya, "napili ka.
Pumili ka kung sino ang susunod mong isusuko o ikaw ang isusunod. Sinabi ko, hindi ako mamamatay tao. Ngumiti siya. Pero nakailang kilo ka na? Tito Ike, parang may humigop ng lakas ko noon. Para sa pamilya ko. Para mabuhay si Jello. Tinanggap ko. Nagdesisyon akong tumigil. Hindi ko na kaya. Pero Tito Ike, hindi pala ako pwedeng tumigil. Tuwing sinusubukan kong tumakas, may sumusunod sa akin. Ang mga mata, ang amoy ng dugo. Hanggang sa isang araw, nawawala ang mga kakilala ko sa palengke. Pati si Jello, hindi ko na siya nakita. Huli ko siyang nakita, nasa bodega, nakapikit, inalay ko pala siya. Hindi ko sinasadya. Ngayon, Tito Ike, nagtatago ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero nararamdaman kong malapit na sila. Minsan, may naaamoy akong mabango na dugo, kahit wala namang sugat. Minsan, may kumakatok sa pinto sa 10:00 ng gabi. At minsan, Tito Ike, naririnig ko ang boses ni Jello. Tita, gutom na ako. Nakakakilabot, ang kwento ni Marlene ay isang paalala na hindi lahat ng masarap ay dapat kinakain. At hindi lahat ng tao sa paligid natin ay tunay na tao. Hanggang sa muli, ako po si Tito Ike. Kung may kwento kang katulad nito, huwag mahiyang ibahagi. Baka sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Mag-ingat, lalo na kung bibili ka ng karne bukas.